Namatay ang mahal mong kamag-anak pero walang iniwang testamento. Paano hahatiin ng ari-arian? Kailangan ba talaga ng kaso sa korte? Sa episode na to, ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga ang extrajudicial settlement para sa mga pamilyang gustong ayusin ang pamana ng tahimik at legal. Hindi mo kailangang dumaan agad sa korte kung may pagkakasunduan ang mga tagapagmana. May proseso na tinatawag na extrajudicial settlement na makakatulong para maayos ang mana nang hindi gumagastos ng malaki. Ano nga ba ang extrajudicial settlement? Ang extrajudicial settlement ay isang legal na paraan para hatiin ang ari-arian ng isang namatay na walang iniwang testamento. Ginagawa ito sa labas ng korte, basta walang last will, walang pagtutol mula sa mga tagapagmana. Lahat ng tagapagmana ay nasa legal age o may guardian kung minor at handa silang bayaran ang buwis ng estate. Pero kung nag-iisang tagapagmana, pwede siyang mag-execute ng affidavit of self-adjudication. Kung marami naman sila, gumawa ng extrajudicial settlement of estate na permado ng lahat ng tagapagmana at dapat ipanotaryo. Para sa mga property tulad ng lupa, kailangan rin itong i-publish sa dyaryo ng 3 beses. Paano ang pagpuproseso ng paghahati-hati ng properties na hindi dadaan sa korte? Una, gumawa ng extrajudicial settlement, ipanotaryo ito, magpapublish sa dyaryo ng general circulation, bayaran ng estate tax sa BIR at kumuha ng e-car, irehistro sa Registry of Deeds kung may real property. Lahat ng ito ay kailangang maayos para maging legal ang hatian ng ari-arian. Pero bakit nga ba mahalaga ang extrajudicial settlement of estate? Mahalaga ito dahil ito ay iwas gastos at tagal ng court case. Protektado rin ang karapatan ng bawat tagapagmana at may iwasan ang gulo sa pamilya. Kung walang ganitong proseso, maaaring maging open ang estate sa pangaagaw o ma-freeze ang mga assets gaya ng bank accounts at lupa. Kailangang ayusin ang pamana nang hindi nag-aaway. Alamin ang tamang legal na proseso. Kung may tanong ka tungkol sa extrajudicial settlement o mana, mag-comment sa baba. Remember to like, share, and subscribe para sa mas maraming legal tips mula sa isang abogadong para sa bayan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.